Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hindi ititigil ng pamahalaan ng investigasyon sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects hanggang mapanagot ang mga ito at maibalik ang pera ng taong bayan. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pinakabagong pag-uulat sa estado ng mga hakbang ng pamahalaan para mapanagot ang mga iniuugnay sa anomalya. Ayon kay PBBM, panibagong freeze order ang inilabas ng Court of Appeals sa bank accounts, ari-arian at air assets ng dalawang kumpanya at dalawang kongresista na kasama sa iniimbestigahan sa flood control scandal. Sa kabuuan, aabot na sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 sasakyang panghimpapawid ang na-freeze na ang assets. Magpapatuloy ang imbestigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Hataw Balita ngayon! Matapos mapuna dahil sa umano'y kawalan ng interes, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso na gawing prioridad ang pagpasa sa Independent People's Commission Act. Kabilang ito sa tinalakay sa naganap na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kung saan kasama ng Pangulo ang liderato ng Senado at Kamara sa Malacanang kahapon. Ang IPC Bill ang inaasang magiging mas malakas ang kapangyarihan sa Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa mga sangkot sa flood control mess at iba pang anomalya. Tiniyak naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na nanatiling prioridad ng Kamara ang pagpasa sa mga panukalang batas para palakasin ang Independent Commission for Infrastructure. The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures: Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act, to institutionalize transparency and accountability on public finance. Anything that's going to help solve the problem of corruption and restore the faith of our people is a priority of Speaker Bojidy. Hataw Balita ngayon! Aprobado na sa ikatlong pagbasa ng Senado ang panukalang 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Sa pagbubukas pa lang ng regular na plenary session ng Senado kahapon, agad na inihain ang mosyon para sa pag-aaproba sa third and final reading ng House Bill number 4058. Ito ang 6.793 trillion pesos na proposed 2026 national budget na tinatawag ring General Appropriations Bill o GAB. Kasunod ng prosesong ito, tatalakay na sa Bicameral Conference Committee meeting o BICAM ang panukalang budget. Ito ay upang magkasundo ang Senado at Kamara upang iayos ang mga pagkakaiba ng dalawang bersyon ng panukala. Nauna nang napag-usapan ang pag-livestream ng BICAM para masubaybayan at mabantayan ng publiko ang proseso. Ngunit ayon kay Senator Erwin Tulfo, ilang miyembro ng House of Representatives ang tutol dito. With 17 affirmative votes, no negative votes, no abstention, House Bill 4058 is approved on third reading. Ang problema, may mga kumukontra. Kami kumukontra. Hindi dito sa amin. Sa House, sir? Sa House, ayaw nila. Wala naman tayong tinatago. Bakit ayaw? Ba't hindi kailangan? Saka number 2, that's budget of everyone. Pera po natin at yan. Di naman mga pera ni Senador ni Congressman. Hataw Balita ngayon! Samantala, inaprubahan ng Senado ang Senate Concurrent Resolution na layong amyendahan ang legislative calendar sa inamyendahang kalendaryo ng sesyon imbis na December 20
ay December 23 na ang adjournment o simula ng recess ng Senado. Kasunod ito ng pagpapasa sa third at final reading sa Senado ng 2026 General Appropriations Bill o ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Paliwanag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, magbibigay daan ito para sa pagpapasa ng proposed budget. Paliwanag naman ni Senate President Vicente Soto III, dapat bigyan ng sapat na panahon ang Bicameral Conference Committee o BICAM ng 2026 budget. Ito ay upang tugunan ang mga magkakaibang probisyon sa pagitan ng mga bersyon ng panukala ng Kamara at Senado. During the Christmas holidays, for the people to know, because we're going to pass the budget, hopefully ratify the budget on the week of the 22nd. So we had asked our colleagues to stay and forego muna some of their plans with their families for the country. Para sa bayan, Mr. President, para maipasa natin yung ating General Budget Appropriations Act, on budget time. po ng bayan. I and we, and the President agrees with me that we will not approve a bicameral conference committee report na summary. Ayaw namin nun. Dahil doon pwedeng magkaroon ng milagro after all. So, what we will ratify is the enrolled copy already. Therefore, after the bicameral conference committee report, magpiprinting na ng enrolled bill. So, we need time for that. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nananatiling committed ang House of Representatives sa pagsasapubliko ng pagpupulong ng Bicameral Conference Committee o BICAM para sa 2026 National Budget. Ito ang pagtitiyak ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos sabihin ni Senator Erwin Tulfo na may ilang House members umanong tutol sa live streaming ng BICAM. Ayon pa kay Representative Swansing, nag-uusap na sila ng kanyang Senate counterpart tungkol sa proseso ng live streaming o pagsasapubliko ng budget process. Sa BICAM, pinaplansya na ang magkakaibang probisyon sa ipinasang budget versions ng Kamara at Senado. The House has always been very firm on our commitment to opening the Bicameral Conference Committee proceedings, more specifically live streaming the BICAM. As early as August, even before the budget deliberations, the House leadership has already made pronouncements with regard to opening and live streaming the BICAM. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng pagkabahala si House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Rody Puno dahil sa naririnig nito na may mga binawas umanong Senado na alokasyon para sa soft projects sa ilang ahensya ng pamahalaan na makakaapekto sa serbisyong ipinagkakaloob sa kanilang constituents. Kahapon, wala pang kopya ng 2026 budget version ng Senado ang Kamara ayon kay Congressman Puno. Ito'y dahil hapon na naaprubahan ng Senado ang 6.973 trillion pesos na halaga ng pambansang pondo para sa susunod na taon. Nauna nang ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tinanggal na ng Senado sa panukalang 2026 National Budget ang allocables o tinatawag na bagong pork barrel. Gayun din ang ayuda programs at iba pang government funds na ginagamit umano sa political patronage. But we're hearing that most, if not all, of the soft projects have been removed. That would include the projects in DSWD, which would be the AIX, the TUPAD from DOLE. I understand even the MAIP, the medical assistance in the Department of Health, has also been affected. But I'm speculating. Hataw Balita ngayon. Nananawagan sa Kamara at Senado ang grupo ng civil society organizations na Bantay Budget Network sa publiko o naisa publiko ang lahat ng budget documents bago pa ang isasagawang bicameral conference kaugnay ng proposed 2026 budget. Kabilang dito ang lahat ng sinasabing allocables,
line-by-line amendments at kung sino ang proponents o nasa likod ng mga pagbabagong ito. Gayon din ang lahat ng unprogrammed appropriations, agency level, realignments, last-minute insertions, lahat ng reports, tables at figures na gagamitin ng bicameral panel. Ayon sa grupo, isang democratic obligation ang transparency kaugnay ng pondong gagamitin para sa kapakanan ng higit sa 110 million na mga Pilipino. Dagdag pa nito, sa pagkakaroon ng lihim sa budget process, nagbubunga ng katiwalian, patronage at pag-abuso ng kapangyarihan. Hataw Balita ngayon. Panibagong batch ng mga nasasangkot sa flood control scandal ang posibleng makasuhan na rin sa Sandigan Bayan ngayong linggo, ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clabano. Ayon kay Clabano, mayroon ng mga kasong may malalakas na ebidensya at pwede nang pasampahin sa anti-graft court. Kaya sa susunod na linggo, maaari na ring asahan ng paglalabas ng panibagong warrant of arrest sa mga umano'y big fish na sangkot sa anomalya. Samantala, panibagong reforma sa loob ng opisina ang plano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasama na rito ang pagtatalaga ng mga marshals upang masigurong walang makakasagabal o manggugulo sa kanilang mga isinasagawang investigasyon. Sir, will it be pronounced by the Ombudsman arrest warrants for the senators possible next week? It's possible. It's possible. But we go with the strength of the cases. These questions of when and what time and as to what date, these are questions that are quite short-sighted. I believe that there really has to be a balance between the question of when and the question of how strong are these cases. Hataw Balita ngayon. Formal nang natanggap kahapon, December 9, ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang karagdagang mga dokumentong may kaugnayan sa flood control projects. Ayon sa ICI, 48 kahon ng dokumento na naglalaman ng 11 project reports mula sa iba't ibang lugar ang dinala kahapon ng Philippine National Police. Kabilang sa mga lugar na laman ng mga dokumento ay ang Masinloc, Zambales, San Agustin, Romblon at San Jose Occidental, Mindoro. Kasama rin sa nasabing batch na mga dokumentong dumating ay mula naman sa Rodriguez, Rizal, Noveleta, Cavite at 3 project reports mula naman sa Imus, Cavite maging sa General Trias, Cavite. Paliwanag ng independent body, bahagi ito ng kanilang pakikipagtulungan sa PNP sa pagsisiyasat ng mga irregularidad sa mga proyekto ng flood control sa bansa. Hataw Balita ngayon. Sa talumpati ni Ombudsman Crispin Remulla kahapon sa International Anti-Corruption Day, sinabi nitong hindi kailanman dapat magamit ang Office of the Ombudsman sa anumang klase ng pamumulitika. Ito'y sa kabila ng malalaking kaso ng katiwalian na may kaugnayan sa mga government official ang hinawakan nitong mga kaso. Dagdag niya na bukod sa accountability sa mga sangkot sa korupsyon, kailangan din ng mga reforma sa sistemang nagbibigay daan sa katiwalian upang hindi maulit ng maulit ang mga ganitong klase ng pang-aabuso sa pamahalaan. The Ombudsman's office will refuse to be a weapon of politics. The institution with constitutional fiscal autonomy uphold our constitutional backbone. Hataw Balita ngayon. Hindi nawawala ng pag-asa ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na makakalaya pa rin ito mula sa pagkakakulong sa detention center ng International Criminal Court o ICC habang naghihintay ng paglilitis. Nakabinbin pa rin ngayon ang pag-usad ng kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo kaugnayan ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, bagamat alam niyang maliit lang ang tsansa na mapawalang sala ang dating Pangulo, tiniyak niya ginagawa nila ang lahat ng legal na paraan. Kamakailan ay itinanggihan ng ICC Appeals Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte para sa interim release nito. Sa kabila nito, tiniyak ni Kaufman na patuloy silang umaapila
sa korte hinggil sa kaso ng dating Pangulo kahit na naghain ang Office of the Prosecutor at Office of Public Counsel for Victims o OPCV ng kanilang hiwalay na motion sa ICC na naglalayong tuluyang i-dismiss ang apila ng dating Pangulo. Yes, it was a long shot. We did our best, but as I said, it doesn't mean that in the long run we don't have a chance of succeeding, bringing the former president, back home to the Philippines. Target ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Department of Transportation o DOTR na magsagawa ng repair si EDSA kasama na ang mga sidewalks sa unang bahagi ng 2026. Bukod dito, isasama rin sa prioridad kung paano magiging pedestrian lane ang sidewalk friendly ang EDSA para sa mga persons with disability o PWD. Target na rin gawing consistent ang laki, lapad ng mga sidewalks, bike lane upang maiwasan ng disgrasya sa mga siklista maging sa mga tao na dumaraan. Nakukulangan sa aksyon ay ilang grupo sa response ng pamahalaan sa sistema ng transportasyon sa bansa. Ayon kay Maureen Mata, co-convener ng Move as One Coalition at isang disability advocate, maraming maaring magawa na solusyon upang agad na makatugon ang pamahalaan sa sistema ng transportasyon. Kaya naman, gate ng grupo, panahon na para umaksyon ang pamahalaan at masolusyonan ang mga problemang kinakaharap ng mga commuter. Marami pang kailangan ding budgetan, kulang pa po. So we're here naman po, all the civil society organizations, no, not just persons with disabilities, but the cyclists, no, kasi since nasa kalsada na rin po kami, definitely we clamor for a protected bike lanes, ano po, and of course, paano rin kami makaka-connect, kasi the micromobility, the connectivity for us to be able to access the basic services. Kailangan bigyan natin ng importansya, kasi nakalimutan talaga kasi, nakita nyo naman, di ba, may mga area doon, wala nang pedestrian area eh. Di ba, may mga area doon. Siguro, kahit na isa, dalawang tao, hindi magkakasya eh. So, kailangan mabago na yon. So, ang objective, ayusin yung mga daanan ng kotse, pero ayusin din natin, gagaparan natin yung binabaybay ng mga pedestrian natin. Hataw Balita ngayon! Naka-standby lang at hindi na idineploy ang mga sasakyan na gagamitin sana para sa libreng sakay kahapon bilang augmentation sa isinagawang transport strike ng transport group na Manibela. Ito ang inihayag ng Department of Transportation sa kabila ng 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela na nagsimula kahapon December 9. Dagdag ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sa kabila ng hindi pagpapasada ng mga jeepney driver, wala naman umanong epekto ito sa mga commuter. Sa inilabas naman na pahayag ng MMDA, naka-preposition at hindi na rin nila idineploy ang mga sasakyang gagamitin sa libreng sakay dahil magiging kakumpetensya lang anila ito ng mga pumapasadang jeep na hindi sumama sa transport strike. As of now, wala ako natanggap na ulat na may naparalisa na mga routes o commuters na na-stranded dahil sa tigil pasada ng Manibela. Hataw Balita ngayon! Sa tindi ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Japan, sinabi ng AFP na mas pinalawak nila ang pagbabantay sa karagatan sa rehiyon. Ayon sa AFP, dahil lumipat na sila sa external defense, mas malayo at mas marami na ang kanilang minamonitor. Nitong nakaraang weekend, namataan ang Chinese Amphibious Assault Ship Group na dumaan sa eastern seaboard ng Pilipinas patungo sa direksyon ng Australia. Sa isang hiwalay na lokasyon, na-monitor din ang Liaoning Carrier Battle Group na nasa Hilagang Silangan malapit sa Okinawa. May mga ulat din na posibleng show of force ito ng China, hindi lang para sa Japan kundi pati sa Australia. Considering that the Philippines, Japan, Taiwan are all within the first island chain, and as mentioned by the Commander-in-Chief, that any action
in Taiwan, in Japan would surely impact on the Philippines. The AFP is monitoring developments now on a regional basis. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Sunny Cos mula sa Houston, Texas, USA. Magandang umaga, amigo Sherwin, Ma'am Annie at mga kasangbahay. Nasaksihan ng isang feeding frenzy ng mga pating sa baybayin ng Byron Bay sa New South Wales, Australia. Ayon sa isang marine scientist, bagamat tanda ito ng malusog na marine ecosystem, hindi naman ito ligtas para sa mga tao. Ito ang umahataw na balita ni Danny Delieva. Makikita sa maraming social media post ang pangingitim ng dagat sanhi ng malalaking schools ng baitfish sa baybayin ng Byron Bay, Australia. Ang baitfish ay maliliit na isda na ginagamit na pain ng mga mangingisda upang makahuli ng mas malalaking isda. Ilang araw nang naipon ang baitfish malapit sa baybayin na nakaaakit naman sa daan-daang pating. Ikinabahala ni Bond University Associate Professor of Environmental Science, Daryl McPhee, na tila hindi alam ng mga manlalangoy sa dagat na may mga pating na nasa malapit lang. Habang may snorkelers na sadyang lumalapit pa sa mapanganib na isda. Ayon kay Dr. McPhee, hindi naman nakapagtataka ang dami o kilos ng mga pating na naobserbahan niya sa loob ng mahigit 40 taon sa Queensland at New South Wales. Subalit hindi lamang pating ang naakit sa baitfish kung hindi maging schoolies o yung nagdiriwang na mga bagong graduate na Year 12 students. Ikinatuwa naman ni Jimmy Kyo ng Surf Life Saving NSW dahil sumusunod sa babala ng lifeguards ang school leavers. Paliwanag nito na kahit nakaiingganyong maligo sa beach lalo na sa mainit na panahon, may malaking dahilan kung bakit walang makikitang tao dito. Dagdag pa ni Kyo, nagsimula nang maubos ang baitfish kaya inaasahang lalayo na rin sa naturang baybayin ang mga pating. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Handa na ang United States Supreme Court na palawigin ang kapangyarihan ng presidente na magtatanggal ng mga opisyal sa gobyerno. Ito ay kahit na may batas na umiiral para maprotektahan sila sa pagkakasibak sa pwesto dahil sa hindi pagkakasundo sa mga polisiya. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Sang-ayon sina Justice Brett Kavanaugh at 5 pang conservative justice sa Administrasyong Trump na magkaroon ng kontrol sa mga regulatory bodies ng executive branch. Ang presidente nagtatalaga ng puno ng mga ahensya at kinukumpirma ng Senado. Ang kanilang termino ay nakabatay sa kung gaano karami ang kasapi ng partido na maaaring maupo sa panahong iyon. Ipinahayag naman ni Justice Neil Gorsuch na maaaring magtayo ang mga ahensya ng impormal na ika-4 na branch ng gobyerno na hindi kontrolado ng presidente o ng Kongreso. Hindi naman sang-ayon ng 3 liberal justice at sinabing kailangang magtayo ang Kongreso ng bipartisan panel of experts para sa mga sensitibong polisiya. Ayon kay Justice Sonia Sotomayor, hindi na bago ang konsepto ng independent agency para sa mga usaping ito. Kasalukuyang dinidinig ng Supreme Court ang kaso ni Rebecca Slaughter, isang Democratic Commissioner na nanunungkulan sa Federal Trade Commission o FTC mula pa noong 2018. Nang pinatalsik ni President Donald Trump si Slaughter noong Marso, nagsampay ito ng kaso dahil nilabag umano ng Pangulo ang batas na tatanggalin lang ang mga miyembro ng FTC kung sila ay nagkaroon ng pagpapabaya sa gawain. Idinahilan lang ng Pangulo na hindi nasang-ayon sa kanyang polisiya ng kanyang administrasyon ang serbisyo ni Slaughter. Nakatakda ring dinggin ng Korte Suprema ang kaso ni Federal Governor Lisa Cook na sinubukang patalsikin ni President Trump. Inaasahang sa Hulyo, ibababa ang hatol. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. At para naman sa mga kababayan nating OFW, magkakaroon ng SSS Information Webinar sa December 14
para sa mga kababayan natin sa San Francisco, West Coast, USA. Samantala, inaanyayahan naman ang mga kababayan natin sa Bahrain sa Himig Sama-Sama Night sa December 15. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Kuwait sa Asian Winter Market 2025. Gaganapin ito sa December 13 alas 10 hanggang alas 5 ng hapon sa Embassy of the Republic of Indonesia sa Daiya, Kuwait. Tampok dito ang iba't ibang ASEAN products at culinary bazaar, cultural performances, live music at iba pa. Magkakaroon naman ng Social Security System or SSS Information Webinar para sa mga kababayan natin sa West Coast, USA. Gaganapin ito sa December 14, alas 2 ng hapon via Microsoft Teams. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa San Francisco sa facebook.com/PHNSF. Inaanyayahan naman ng mga kababayan natin sa Bahrain sa Himig Sama-Sama Nights kung saan magkakaroon ng live bands at buffet. Gaganapin ito sa December 15 alas 6 ng gabi sa Coco Luna Lounge. Sa mga nais dumalo, mag-book lamang sa 973-3369-0080. Nangangailangan naman ng online voters registration support staff ang Philippine Embassy sa Japan. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong application sa admin.section at philembassy.net na may subject na application for overseas voters registration support staff. I-attach lamang ang inyong application letter, resume na may 2x2 photo, transcript of record, NBI clearance at kopya ng inyong residence card at visa. Hanggang December 19 ang deadline ng pagpasa ng application. At para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PHL in Japan. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Houston, Texas, USA, ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Makakapanayam natin ngayong umaga si Ginoong Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, upang alamin ang ginagawang paghanda po ng kanilang ahensya para sa holiday rush. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Melvin. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at kikinig. Good morning po. Maraming salamat. Thank you for your time, sir. Una, ang tanong namin, ano yung pangunahing paghahanda po ng Bureau of Immigration dito sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero, siyempre sa mga paliparan at mga pantalan? Ngayon po na darating na yung long holiday. Opo, talagang nakita natin yung dagsa, no? Yung dating ng mga pasahero. Hindi lang dito sa Manila, nationwide po ito. Pero nakita natin na mas tumaas yung numero compared last year. Kaya nga po, ang ginawa po natin, the usual na ginagawa every year, we did not allow anyone, we cancel yung application for leave ng ating mga tauhan from November 15 up to January 15 to ensure may sapat na tayong tao. At nagkaroon din tayo ng additional deployment ng mga personnel na regularly hindi naman talaga sila doon sa ating mga primary counter. Sila po ay assigned doon sa ating mga opisina, the main office or other extension offices. For now, for the meantime, nagkakaroon po tayo ng assigning them to the front line. At the same time din po, we ensure na mayroon tayong inaayos po natin ngayon yung bagong e-gates na NIC, hoping nitong December mag-operational. Yun po mga ginagawa natin. At the same time din po, ang ating pong mga IT ay 24/7 na andoon to ensure na pag baka magka-problema, no? At least mayroon kaagad tao na andoon para ayusin. Isa po ito sa mga ginagawa ng ating opisina. This is a very clear directive ng ating commissioner, si Commissioner Joel Anthony Villado. Opo, ma'am. Okay. So nangangahulugan po, Sir Melvin, na yung pong hindi pagpayag na inyong tanggapan na mag-leave yung mga personnel starting November, that started November 15 until January 15, ay malaking tulong ito. Pero I will ask this question,
mayroon ba kayong idinagdag na personnel? Especially may mga special lanes din yan na ilalagay po ang BI. Siyempre para mabilis yung proseso para sa mga seniors, sa mga PWD. Let me find out from you. Mayroon bang dagdag na personnel so far? Opo. Yes po, mayroon tayong mga dinagdag na mga additional personnel na sila ay tutulong sa atin kasi para to ensure na may fully man talaga tayo. Pero ngayon, idagdag ko na rin, no? Expect din tayo na mas marami kasi tayo ang host ng ng ASEAN even as early as now. Mayroon na mga dumarating na mga delegates. Ibig sabihin po, even sa mga lanes na provide natin, the usual lanes na provide natin sa mga PWD, mga senior citizens, yung mga buntis, may maliliit na mga bata, kasama din po yun yung mga ginagawa nating paghahanda dito sa ASEAN. At the same time din po yung dagsa ng mga tao, arrivals, hindi lang arrivals nga, pati yung departure ngayong holiday season kasi marami po talaga ang nag-travel. So are you saying now po, Sir Melvin, na with the setup, that is an assurance already na hindi tayo makakaasa ng anumang delay so far? Expect din tayo, mayroon din delay, no? Kasi talagang kahit saan naman na mga airports worldwide, pag mayroong ganun, talagang may delay. Asahan natin na magbi-build up yung pila, lalo't-lalo na ngayon na inaayos yung ating nasa testing period yung mga e-gates na to, na mga bago. Medyo kinain po yung other areas sa man counter natin. Pero kahit po ganun, may pila man, mabilis naman po, kaagad-agad naman po na pro-process. Kaya nga po, konting pasensya, konti ding pagbibigay ng oras, lalo na sa departure, dahil marami talaga ang nagtra-travel ngayong holiday season. But rest assured po na kahit ganon, may pila man, mabilis naman po yung processing natin. That's very good. Okay. Sir Melvin, mayroon po akong kasama dito, si Amigo Sherwin. May mga additional questions siya. Thank you. Yes, good morning sir. Ano po ang paalala po ng BI sa mga Pilipinong aalis po ng bansa at sa mga balikbayan o turista upang maiwasan po yung aberya sa immigration counter ngayong holiday season? Opo, Sir Sherwin, magandang umaga po, no? Ito paalala po sa ating mga kababayan yung magtra-travel. Please, mayroon tayong e-travel na dapat nagre-register tayo 48 hours before the travel. Pwede na kayong mag-register, no? Please ensure na mayroon na kayo. Tama po dapat yung inilalagay nyo. Lalo na po yung arrival natin kasi nagkakaroon na po tayo ng mga dry run sa ating e-gate. Mga bago, mabilis po yun. Hindi na kailangan ng boarding pass. Pero dapat tama po yung nasa e-travel po ninyo kasi wala nang tatak pag gumamit ng e-gate. Once gumamit ng e-gate, ibabibigay na yung information mo doon sa yung email na yung ibinigay doon sa e-travel. At the same time din po, maglaan po kayo ng oras, mga around 3 hours before your departure sa mga aalis. Kasi even papunta ng airport, mayroon din pong mga traffic. At pag nasa airport na po kayo, once nag-check-in na kayo, diretso na po kayo sa immigration. Doon na lang po kayo mag-antay sa gate, para sa boarding gates, para sa iyong flights, baka may iwanan po kayo. Yan po ang ini-inform natin, nire-remind po natin yung ating mga kababayan, yung mga travelers for this holiday season. Yes sir, maraming salamat po. Yung pong bulto ng mga pasahero, kailan ho ba natin na inaasahan yun, sir? Actually, nagsimula na po, Sir Sherwin, no? Even as early as pagdating talaga ng bare months, no? Umaano na yan, dumarami na, increasing na po yan yung ating mga numero ng mga travelers. Pero ang titingnan natin dito, more to sa arrivals kasi yung mga kababayan natin nagsisiuwian. Usually, pag December, ang daming mga family reunions, ang dami dito mga class reunions, ang dami dito. Kasi dito sila nagsiselebrate ng Pasko. At the same time, gusto din nila
na December ang kanilang bakasyon, no? Makauwi sila. Kaya arrivals dito yung tinitingnan talaga at per history naman sa mga records natin, pagdating talaga ng bare months arrivals yan. Pero pagdating naman po ng January, onwards darating dyan yung mga departure kasi yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa labas, lalo OFWs, sila po ay aalis na ng ating bansa. Alright, maraming salamat po. Do you have any announcement or reminders to the public, sir? Yes po, ang ating Bureau of Immigration po ay tuloy-tuloy po, no, na nag-aayos, nagsiservisyo. We are adapting new technologies para mas mapabilis po yung serbisyo natin doon sa ating mga paliparan. At doon naman sa ating opisina, mayroon tayong e-services. Foreign nationals who wish to extend their visa, tourist visa, no need to, they can opt to apply online through the e-services. You go to the immigration.gov.ph and you click the e-services and you can extend your tourist visa. Just rest assured that the immigration is doing our best to be able to give good service to our clients and the Filipino people. Okay, Annie. Maraming salamat po, Mr. Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Good morning, sir. Keep safe. Good morning po. Maraming salamat po. Mas mataas ang bilang ng fireworks-related injuries na naitala ng Department of Health Bicol noong 2024 kumpara noong 2023. Dahil dito, mas paigtingin pa ng kagawaran at iba pang ahensya ng pamahalaan ang kanilang iwas paputok advocacy sa paglapit ng long holiday sa Kabikulan. Si Jerry Galicia, humahataw. Umabot sa 601 ang fireworks-related injury noong 2024 sa buong Kabikulan ayon sa tala ng Department of Health Bicol. Mas mataas ito kumpara sa 49 na kaso noong 2023. Pinakamataas ang bilang sa Camarines Sur, may 20 kaso. Sinundan ng Albay na may 14 na kaso at Camarines Norte na may 11 kaso. Ayon sa DOH, 40% ng mga sugatan ay nagtamo ng pinsala sa kamay, habang 77% ay naitala bilang blast burn without amputation. Karamihan sa mga insidente ay mula sa pinagbabawal na paputok tulad ng kwitis, 5-star at boga. Busod nito, mas paigtingin pa ng DOH Bicol, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection ang kampanya ng iwas paputok sa komunidad. So rest assured po na ang aming bawat ahensya sa aming mga kapwa ay sa aming mga designated na mandates are doing we are implementing or we are doing what is expected of us. Sa DOH po, sabi ko kanina, in terms of the preparation, because yan ang nakamandato po sa amin, we are ensuring that all our health facilities will be able to cater for the surge ng ating mga injury cases, and also in terms ng advocacy, our health promotion unit. Tiniyak ng DOH na handa ang lahat ng ospital sa Bicol para sa anumang mga maaksidente o masasaktan ngayong long holiday. Nagpaalala rin ang DOH na dalhin agad sa pinakamalapit na ospital ang kahit maliit na injury mula sa paputok. Ang start po ng ating firework-related injury surveillance will be on December 21, 6 a.m. and magtatapos po ito ng January 5, 2026 ng 5:59 a.m. Kami po ang lagi po namin sinasabi, kahit po maliit na sugat ng dahil po sa fireworks, ay gusto po namin dalhin nyo pa rin po sa ating mga health facilities, because hindi lang naman po yung injury ng dahil sa fireworks o paputok ang problema po doon. Because we also have yung tetanus related case po, dahil po doon sa pagpaputok, pwede pong mag-develop ng tetanus, which is more nakamamatay po. Palalaksin naman ng PNP at BFP ang pagpapaalala sa publiko na iwasan na ang paggamit ng anumang uri ng pinagbabawal na paputok. We started with the launching of the Oplan Digtas sa iwas paputok again. So, and also, our uniformed men are ready for the visibility of the fire truck. And paigtingin po natin ang campaign natin sa Oplan Digtas sa Pamayanan sa paraan na pagbigay ng mga leaflets
at pagpapaalala ng mga dapat gawin, mga do's and don'ts ngayon na paggamit ng mga Christmas lights and the firecrackers at yung pag-observe po ng proper inspection doon po sa mga nagbibenta ng mga paputok. So sa PNP, patuloy pa rin naman natin na pinapatupad yung ating kampanya kontra dito sa mga bawal na paputok. So kung matatandaan nyo, last year, nagkaroon tayo ng kampanya kontra sa boga. So ganun pa rin ang gagawin natin dito at para mabawasan lahat ng injuries. So tuloy-tuloy po itong implementation, so stricter implementation regarding dito sa batas RA 7183. Jerry Galicia humahataw sa balita ngayon. Umarangkada na sa Baguio City ang Cordillera Fashion Expo 2025, isang event na nagtatampok ng pinakamahuhusay na local at national designers. Hindi lang ito tungkol sa fashion, kundi pinapakita rin ng world-class talents ng mga Cordilleran artists at weavers. May hataw na balita si Grace Doctolero. Unang araw pa lang ng Cordillera Fashion Expo 2025 na puno na ang venue sa Baguio City. Mula sa magagarang outfits, makukulay na hobby hanggang sa makabagong disenyo, agad na hinangaan ng mabisita ang ramp na sumasalamin sa Cordilleran identity. 3 araw ang event, ang una ay para sa local designers, ikalawa para sa Manila designers at ang huling araw para sa grand show at model competition. In all fairness, ang Baguio talaga is world class. If only we're given more chance na i-expose natin ang at saka yung support sa atin ng government. Designers from Baguio City will have a long way. Pwede sila worldwide collection pa lang natin ngayon, pang international. Tampok sa runway ang Cordillera weaves, inabel at iba pang traditional fabrics na isinama sa modern cuts at high fashion silhouettes. Ayon sa mga organizer, mahalaga ang mga ganitong expo para lalong lumakas ang presensya ng local industry. Okay, apart from being proud ang ating mga designers na using our local weaves, mga inabel, yung pagka-intricate kasi ng pagkagawa ng kanilang mga designs, mismong pati mga mga international designers rin are hangang-hanga po sa ating mga local designers. Mga designer kagaya ni Albert Andrada, Mike Tamayo at Avel Bacujo ang inimbita para magpakita ng national level creativity sa ikalawang araw ng event. Isa sa pinakainabangang koleksyon ang Urban Voyage ng Cordillera designer na si Eros Goze. May halong western look, modern lines at local textures, palatandaang pwede talagang ilabas ang Cordillera aesthetics sa global market. Okay, kasi yung collection ko today was talking about Urban Voyage. It's slightly western ang feel. Medyo nag-zero in ako sa cowboy feels, if you saw. So, ang nilabas ko now is a little edgy. It's a slightly international feel kasi, di ba, international naman ang pwede na ini-achieve natin for a show. Bukod sa mga designer, pinuri rin ang mga model na tubong Cordillera. Marami sa kanila ang dumaan sa intensive workshops para maihanda sa mas malaking fashion scene sa bansa. Ayon kay Miss Baguio 2025, kitang-kitang laki ng improvement sa confidence at runway movement ng local talents. Kaya ngayon, nagsisimula na silang maging regulars sa malalaking shows. I think po the models, they did really great. And aside from that, I think the production is so good, especially to showcase the Cordillera weaving. I think that they showcased it really well. And not just Cordillera weaving, pero the tradition of the Philippines, the whole Filipino community is well represented in this fashion show po. Samantala, hindi lang mga taga-industriya ang natuwa. Pati mga showgoers ramdam ang excitement at pride sa ipinakitang galing ng Cordilleran designers at models. I would say so. Some of them are I think all of them have a potential to go international. For me personally, there were some standouts. Eros is a standout for me. Tish, King George. I think that was very commercial. I actually
very much liked it. I am very much into fashion, so yes, usually it's corporate fashion because that's where I came from. But this is very, very nice. I actually enjoyed it very much. Layunin ng Cordillera Fashion Expo 2025 na ipakita na ang fashion industry sa Highlands ay hindi na basta regional, kundi may malinaw ng puwang sa mas malawak na fashion map ng Pilipinas at ng mundo. At sa pagtatapos ng Expo, muling napatunayan na hindi lang malamig na hangin ang may pagmamalaki ng Baguio, kundi isang fashion industry na tuloy-tuloy ang pag-arangkada. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Kasalukuyan ay patuloy na nagpapaulan ang shear line sa silangang bahagi ng Central Luzon. At inaasahan po natin na sa mga susunod na oras ay magdudulot din ito ng mga pagulan sa ilang bahagi pa ng Hilagang Luzon. At yung amihan o Northeast Monsoon, nagdudulot din ng mga maulap na papawirin at mga pagulan, maging ng malamig na panahon lalong-lalo na sa gabi at madaling araw sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, mga localized thunderstorms naman ang pwedeng magdulot ng mga pagulan. Sa kasalukuyan ay wala po tayong LPA na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 days, wala po tayong inaasahan. Gayunpaman, patuloy po tayong magantabay sa updates ng Pag-asa sakali po magkaroon ng significant changes. So para nga po sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulan ang papawirin sa halos maghapong ito dito sa Cagayan Province, Isabela, maging dito po sa Quirino at Aurora dahil pa rin po sa epekto ng shear line. O ito po yung salubungan ng hangin na nanggagaling sa northeast o hilagang silangan at hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Samantala, dito naman sa Cordillera Administrative Region, maging sa Nueva Vizcaya at maging sa Batanes. So inaasahan natin ang maulap na papawirin na may mga pag-ulan dahil pa rin po sa epekto ng amihan na Northeast Monsoon. Sa Ilocos Region naman ay mga isolated na mahihinang mga pag-ulan naman ang pwedeng maranasan dahil din ho sa amihan. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at pwede pa rin ho at pataas ang chance ng mga localized na mga pag-ulan. Ibig sabihin ng localized na mga pag-ulan, ito po yung mga pag-ulan na kumbaga panandalian, hindi inaasahang malawakan at hindi inaasahang halos maghapon o magtatagal. So, saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag na lang hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan dahil asahan natin ang mga pamisa-misang pagbuhos pa rin ho anytime of the day. Sa Metro Manila, ang ating temperatura pwedeng umabot hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, ang ating temperature range 22 to 27 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 16 to 23 degrees Celsius. Habang sa Legazpi ay 24 to 32 degrees Celsius. Malamig din ho sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Samantala sa Visayas at Mindanao ay inaasahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Kung magkaroon man ho ng mga pagulan ay mga dulot po ito ng mga localized thunderstorms. So asahan pa rin natin yung mga posibilidad ho ng pagbuhos ng ulan anytime of the day due to localized thunderstorms. Sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius ang magiging agwatang temperatura, 26 to 32 sa Iloilo, 25 to 32 rin ho sa Cebu City. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa City ay 25 to 32 degrees Celsius. At sa Kalayaan ay 25 to 32 degrees Celsius. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori Dean de la Cruz Galicia. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Time pa ba tayo, Adet? Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po muli itong mapanood sa aming official social media account.
Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Pedro Kapitulo 5, talatang 5. Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mangagbigkis ng kapakumbabaan na kayo-kayo'y maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, tatapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Disyembre 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Wala ng oras. Ayan, andeto na ng oras. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.